Mga bossing, nagpa-install din ba kayo ng ganito sa bahay nyo? Naku, napakadelikado kasi alam nyo ba, nakakasunog to. So habang mas maaga tanggalin nyo na para makaiwas sa disgrasya. Alam nyo ba yung ganitong battery, nakakasunog pala ng bahay. So para maiwasan nyo, tanggalin nyo na kagad. Ako rin tatanggalin ko na pala to eh. Delikado pala siya, baka makasunog ng bahay. Alam ko marami na naman na trigger sa inyo. Good morning! Magandang araw sa inyong lahat mga adik. And today's video ay sasagutin natin yung napakahalagang tanong sa atin ng isang viewer natin about sa pagsasolar. So ito yung tanong sa atin ni Sir Datu. Yan, ask ko lang po bilang isang baguhan. Kapag walang tao sa bahay nyo like in 1 week at continuous ang harvest ng solar, possible po ba na magkaka-overload at ang battery? Alam nyo ba mga bossing na kapag napakalaki ang setup ninyong solar panel, meaning malakas siyang kumarga lalo kapag napakalakas ng araw. So napakadelikado niyan kapag yung setup nyo may iwan nyo. And alam nyo rin ba mga bossing na dahil sa sobrang laki, sobrang dami nyong solar panel, pumiyok ka pa, eh pwede kayong masunugan or pwede kayong masabugan ng battery. Sumasabog po yan. Kaya nga po I always recommend sa mga brand na mayroong good reputation, kagaya ni Deye. Iyon. Kasi po yung mga flooded type, mga gel type, wala po siya mga internal protection. So kapag overcharge siya, mainit, eh hindi po siya magka-cut off, hindi po siya maglilimit. So meron namang mga inverter na nakamonitor yung kanyang temperature dito, nakadikit sa battery. Ayan. Pero mas iba po yung mga lithium iron phosphate. Kasi nga, meron na silang mga internal protection. So, meron po kasi siyang naka-built-in na BMS or Battery Management System. So, lahat po yan ay minamanage niya. So, nandito po yun sa taas, tawat ng kanyang terminal. So, depende yun kung saan ilagay ng company. So, eto po yung pinaka-the best na battery ngayon, yung lithium iron phosphate. Meron naman yung isa si lithium iron. Yun nga lang kasi, mas mataas ang kanyang lifespan ito compare sa lithium iron. LFP. Okay, tapos yun po yung nagmamanage sa loob yung bawat cell niya. Ayan. Lalo kung prismatic, napakaganda po niyan yung battery na. Lalong ganitong mga brand, si Deye, naka-prismatic po yan. Okay, yung taas niyan. So para sa mga interested, wala pa tayong link dito. So para sa mga magagaling dito, excuse me muna kasi para sa mga katulad ni Wadilasag na baguhan. So yun po yung nagmamanage ng bawat state of charge ng bawat cells. Kasi nga yung konting difference ng bawat cells ay nadedetect po niya kasi iiwasan niya magkaroon ng imbalance. So yan ay binabalance niya. Minomonitor niya yung bawat voltage ng bawat battery. Ayan, tapos iniiwasan niya yung overcurrent, over temperature, over voltage, ano pa, yung sobrang pag-drop ng voltage, minomonitor din niya. Tapos yung interval or yung difference ng bawat voltage kasi magkaroon man ng konti or yung sobra pala na difference bawat cell, ika-cut off na niya. Tapos kung magkaroon ng overcurrent ng discharge niya, ika-cut off din niya. Tapos kung magkaroon man ng overcharge, ika-cut off niya kaagad. Magkaroon ng pag-init ng battery sa loob, bawat cells, ika-cut off niya kaagad, papatay niya. So iiwasan na niya kaagad kung magkaroon man ng sunog. Ayan, meron din siyang overcurrent. Pag magkaroon ng shortage, ipapatay niya kagad yung kanyang output. Para sa may mga maidadagdag pa, mga nakalimutan ko or hindi ko alam, pwede nyo i-comment sa baba para basahin natin or basahin ang mga baguhan na katulad ni Wadilasag. Pwede nyo idagdag doon. Malay nyo, may mga mas magaganda pang mga idea, di ba? Meron din yung mga battery ganito na nakadesign sa mga malalamig na lugar. So meron siyang mga built-in na mga heater para panatilihin na active yung battery. Painitin niya parang tao pag malamig, mamamatay siya, matutulog. So yung mga battery ganon, meron siyang internal heater. Pero hindi naman niya susunugin yung battery. Sakto lang talaga na parang katawan ng tao mainit. Kasi nga pag malamig, matutulog yan. Doon naman maganda yung sodium battery. So hindi na natin sasabihin lahat yung mga iba't ibang chemistry, iba't ibang klase ng mga battery kasi ang usapan lang natin dito ay kung
possible pa na masusunog, ma-overcharge, ma-overdischarge, or anumang klaseng mangyayari sa battery kung sakaling maiwan natin ng 1 week, di ba? So hanggang dun lang tayo. So sa isa pang tanong, kung sakasakali maiwan natin siya, walang gumagamit, malakas yung harvest ng panel natin, ma-overcharge ba siya? Nasanhi ng kanyang pagka-sunog or pagka-overcharge, masisira. Hindi po kasi nga dito pa lang meron na siyang protection. Gustuin man ng ating panel na kargahan, pag napuno na siya, hindi natatanggapin ng battery natin. Kasi nga meron siyang BMS. Iyon. And dito pa lang sa ating inverter, hindi na niya kakargahan yan. Kasi nga dito pa lang meron siyang charge limit. Yan. Pag naabot niya yan, hindi na rin niya kakargahan. And kung sakasakali man na magluko at kakargahan niya, hindi na rin tatanggapin. Kasi nga dito mayroon siyang sariling utak. And dito mayroon na rin siyang sariling utak at hindi niya kakargahan yan. So ganun po siya. Ganun na po kay smart ang mga battery ngayon. Hindi kagaya sa mga flooded at gel type na wala. Umaasa lang dito talaga. Kung mag-stop na siya magkarga, dun lang. Pero dito kasi, meron siyang sariling cut-off. Kagaya nito, 100%. Check natin. Yun o. Puno na siya 99%. Diba? Babalance na yan. And meron din siyang active balancer. So lahat ng battery niya, ibabalance niya yan. Yung mga point niya. Yung 3.4, 3.3, 3.5, ibabalance niya yan para magpare-parehas yung bawat cells. So para sa mga nagbabalak at natatakot, maraming iniisip na baka syempre mauling yung bahay. Syempre iniisip naman yon. Wag po kayong mag-alala kasi nga yung mga bagong mga inverter ngayon, mga bagong battery ay ano na rin sila, smart na. Tapos meron sila communication cable. Nag-uusap po yan, eto. Nag-uusap po siya dito. Ayan. Meron kang utak sa baba, meron pang utak sa taas, tapos communicated pa sila, di ba? Yung iba nga supported na ng wireless LoRa, di ba? Long range communication. Ayan. So dito, wired pa rin siya. Pero may mga system si Dea na supported ng wireless. Diba? Lupit. So, ganun talaga. Wag kayong mag-nervyos. Sa akin nga dito, wala akong problema. Wala akong problema sa kuryente. So, ayun, 24/7 ang gamit namin dito. And wala akong binabayaran sa grid kasi nga hindi ako kukonsumo sa grid. Mag-solar ka na, wag ka na matakot. Sa una tinakot lang kita pero hindi yun hindi yun totoo. Pwede ko gamitin mo flooded type tapos yung inverter mo hindi na iset. Pwede naman kahit sabihin natin budget ng mga inverter. Ayan, pwede mo i-set sa safety kung anong klaseng battery chemistry. Yun nga lang kasi pag nakalimutan mo yon or hindi nagtugma, doon siya magkakaproblema. Doon ka masisiraan ng battery. Sa bagay kasi sa ganito, hindi niya tatanggapin. Mag-e-error siya. Paano pag hindi? Di syempre, problema yan. Dito kasi may mga setting ng battery niya. Kung anong klaseng battery meron ka. Lithium, use battery 100%, no battery, solar, ano ba yan? Okay, so kung anong klaseng battery yung gagamitin mo. Sa ibang brand kasi, may flooded, gel, AGM, tapos lithium. Ayan, pares lithium iron phosphate yung settings. Okay, mas makunat lang kasing lithium iron phosphate kaya dapat iset nyo para hindi malito yung inverter. Sa MPPT pag di mo sinet sa yung setting ng battery, hindi niya kakargahan yan. Kahit anong gawin mo, hindi niya kakargahan. So maraming salamat sa nagtanong. Sana yung mga may idadagdag pa, idagdag nyo na kasi nga baka may hindi ko pa nasabi, hindi ko alam. Mas maganda sabihin nyo na rin sa comment section. Sayang din, i-share nyo na rin yan. Ako sinusubukan ko kahit hindi ko alam. Share nyo na rin yan kasi nga para makatulong sa iba. Malay nyo, paunti-unti sa mga addict, makonvert natin silang lahat na maging addict sa solar. O di kahit paano na reduce natin ang carbon emission. Nakatipid pa sila. O, di ba? Hindi na sila nakadepende sa napukor. Okay, maraming salamat. See you next time. Bye-bye.